Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Bago tayo magpatuloy sa ating round number 6 report ng ating ongoing Kamatsas Invitational GM Tournament, pasadahan muna natin ang katatapos lang kanina na 4 games match ng semifinal round day 1 sa bakbakan nila Super Grandmaster Wesley So kontra kay Super Grandmaster Abdu Satorov ng Uzbekistan dito sa Grand Finals ng Champions Chess Tour na ginaganap sa Toronto, Canada. Ayan, this time 4 rapid match na. Unahang maka 2.5, panalo siya sa day 1. Kasama nila Magnus Carlsen at ni Caruana. Isusunod kagad natin yung match nila after nating makita ang lahat ng games na pinaglabanan nila Wesley at Abdu Satorov. Game number 1, white dito si Wesley ang ginawa, nag-E4. Nag-E5 si Abdu. Knight F3, Knight C6. Roy Lopez ang pinasok. A6, classical approach, Bishop A4, Knight F6, Castle, Bishop E7, D3. Ayan, nag-anti-Berlin kagad. Anti-Marshall Gambit kagad. Ayan, napapa-Berlin talaga ako. Pag nakikita ko si Wesley, ano? Pero ito po ay anti-Marshall Gambit. Nag-D6. Ayun. Kasi yung Marshall Gambit, mga kamatsas, yung nagsi-C3, tapos nagdi-D4, nagdi-D5 ang black. Ayan, para po sa inyong kaalaman. Nag-C3, Castle, Knight BD2, B5, Bishop C2, at nag-D5. Ayun, pressure kagad sa sentro at nag-D4. Ayan, napansin ko kay Wesley ngayon, masyadong sharp ang mga lines na ina-apply niya. Nakipagsabayan talaga. Nag-Bishop G4, talagang hindi nagpahuli itong si Abdu. Sharp din talaga ang binitawang linya, bookline pa rin. H3, paalis sa Bishop, Bishop H5, at nag-G4. Aba! Sinundan ng atake. Bishop G6, Knight takes E5 at yan ang lumalabas na bagong luto sa bakbakan na ito mga kamatsas dahil sa mga nagdaang laban sinisimplihan lang po ng D takes E5. Ayan. O dito tayo sa bago ni Wesley. Knight takes E5, D takes E5, Knight takes E4, Knight takes E4, D takes E4 at Queen E2 para kuhanin ng pawn. Nag-Queen D5, depensa para meron ding atake sa E5. Nag-Rook D1 lang si Wesley. Pinakain niya. Ba't hindi kinain ng pawn sa E5? Umilag lang si Abdu. Kapag nag-Queen takes E5, ay may baon-baon na F4 mga kamatsas. Atake kagad sa Queen. Hindi pwedeng i-enpasan. Pag nag-Queen C5, check Bishop E3 and F5 pa rin to follow. Nako, makukulong. Long collides ang isang pyesa. Ganun pala katindi, kaya pala nag-Queen C6 lang si Abdu. Bishop F4, develop, Bishop C5, Bishop to B3, parang simpleng pressure sa F7, pero ito po ang balak niya, tutusukin ng Queen. At nag-Rook A, D8, Rook takes D8, good move, takes, Rook D1, palit-palit, pumreno ng bahagya, Rook D3, ayan. At umaasa dito si Abdu na pag kinapture, magkakaroon nga naman siya ng strong pass pawn. Nag-E6 lang. Yan ang mga tirang binibili dito na gulo-gulo mga kamatsas. Binigay ni Wesley ang pawn na yan. Ano ibig sabihin? Kumapture, capture, F takes E6. Bilangan tayo ng pawns, lamang ng isang pawn dito si Abdu, pero double po naman. May Queen D8 check, King F7, at nag-H4, threatening H5 para kulungin ng Bishop. Bishop E7, Queen takes E7, at nag-Queen to Queen na. Bishop takes H4 at nag-Bishop F4 dito. So, endgame battle ng Bishop pair. King F6, nag-A4, basag, Bishop E8, capture, capture, nag-C4, Bishop C6, Bishop C2 at nag-A5. Ayun. A5, bad move ang binigay kay Abdu. Dapat daw ang tira Bishop to G5. Hamon ng Bishop to Bishop. Pero, nag-A5, B3, ayun, na-miss din naman ni Wesley ang malakas sa tirang Bishop C7 lang pala. Ay, oo nga, no? Para kuhanin ng pawn sa A5. Na dito, kapag kanalansi ang black, merong Bishop E8, kuha naman ng Bishop sa H4. May trick na ganon, mga kamatsas. Kaya pala ang ginawa dito, nag-B3 lang, Bishop G5, Bishop C7, Bishop D2, sakto pa rin, depensado. King H2, Bishop E1, threat sa pawn, Bishop B6, depensa, King E5. Yun nga lang, kitang-kitang mas aktibo ang King dito ni Abdu. King G3, Bishop D2, Bishop C5, at nag-G6. Ayan, pakiramdaman muna. Bishop B6, King D6, Bishop A7, nag-E5,
Nag-bishop B8 check, king E6, bishop C7, bishop E1, bishop B6 good move, tempo-tempo lang, bishop C3, bishop C7, bishop D2, bishop D1, grabe ang pakiramdaman nila, tiyagaan ito mga kamatyas. Hindi makatungtong si Wesley sa light square G2 kasi nandyan lagi, nakaamba ang diagonal, delikado yan. Kaya nag-king H3, bishop D2, king G3, H6, bishop C2, bishop C3, bishop D1, king D7, bishop B6, king E6. Ano, tabla? Pero play on sila, tuloy. Threat ang pawn sa H6, nag G5, bishop B6 ulit, king D6, bishop C2, bishop E1, bishop A7, bishop D2, bishop B6. Mukhang magtatabla na mga kamatyas. Tingnan nyo, pabalik-balik, pakiramdaman, hindi malaman kung saan magkakabutasan ito. Bishop D1, bishop C2, grabe pala, first game pa lang nila. Aba, nag-E3 dito si Abdu. Nainip. Nainip siya. Ang binigay niya yung pawn, ha? F takes E3. Siguro sa isip ni Abdu, total, double pawn ko lang din naman yan. Ibigay ko na sa'yo, soli ko na. Basta importante, mabuhay ang light square bishop. Bishop D3, king F3, E4 check, king F2, king C6, bishop C3, bishop D8, bishop G7, at nag-bishop E7, bishop C3, tiniret ulit. Bishop B4, hinamon. Bishop G7, ayun. Na sidestep pa na. Bishop E7, bishop D4. Ayaw di naman kunin. Bakit makukulong ba? Bishop C5, bishop C3, bishop B4, bishop F6. Ika 72nd move na ito mga kamatyas, oh. Grabing pakiramdamang bakbakan ito. Ang dami, oh. Grabe. Bishop C3 para di makapasok ang king. King B6, bishop D4, king C6, bishop G7, king C5. Ayun, pinatulan na ni Wesley. King B4, bishop G7, bishop D8, king E1 para pupunta naman dito sa D2 at makacheck mga ganon-ganon. At dito nag-A4, good move by Abdu. Bishop F8 check, king C3 pasok. Check ulit, king B4, kinapture ang pawn. King takes C4, king F2, king B4, bishop E5, king C4, A5. Ayun, binigay. King B5. Kasi pag kinapture po yan, mayroong bishop F6 makukuha ang pawn sa G5. Bishop C3, king C4. Ayun, ang nagbigay ng napakalaking lamang dito kay Wesley. Sa bagay po, dying seconds sa sila pareho, napatira ng king C4 na dapat ang tira lang daw ay bishop to C4. Ayan, pero balik tayo sa king C4. Tinabihan ang bishop sa C3 at dito po natumbukan ni Wesley ang excellent shot. Ano kaya yung tira na yon? Ibigay ko sa inyo, pinaka-puzzle. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Excellent move, A6. Pag kinapture ang bishop, may A7, unstoppable queen promotion. Kaya dito ang ginawa na puwersa si Abdu mag-bishop B6, bishop F6, ayun lang, napitas ang pawn. King D5, bishop B3, checking D6, napitas na. At may panibagong malaking problema si Abdu dahil sa G-pass pawn. Nag-bishop takes, king G3, bishop B7, king F4, bishop C7, bishop F6, bishop D5, yun lang mga kamatyas. Total simplification po ang nangyari. Dito ay nag-resign na si Abdu sa game number 1 nila. Bakit po? Kasi kapag nag-king E6 dito, kakapture muna sa bishop with check. Lipad ang bishop. Okay? Ngayon, kung pupunta naman dito, di capturein pa rin, with check pa rin. May tempo lagi eh. Game number 1, naunahan kagad ni Wesley. Kondisyon na kondisyon talaga. Pero tingnan natin naman kung ano ang nangyari sa game number 2. Block naman dito si Wesley, ang ginawa ni Abdu nag D4, knight F6 si Wesley, C4, E6, knight C3, D5 approaching Queen's Gambit, nag Bishop G5. Queen's Gambit decline, Bishop G5 variation. Bishop E7, nag E3, H6 paalis. Tinikman kagad ni Abdu. Interesting ah. Usually, inaatrasan lang yun ah. Capture at nag knight F3, castle, C takes D5, capture Queen B3, atake sa pawn. Nag C6 depensa, bishop D3, rook E8. So typical development yan ng Queen's Gambit. Knight D7, Queen C2, bishop to E7. Mukhang yung square F6 ipapaubaya sa knight.
Nag-Rook AE1 at dito po nawala sa talaan ng aklat ng Masters Opening Database ng chess.com. Dito kasi ang palagi ang ginagawa yung minority attack, Rook AB1 followed with B4, A4, B5 para mapahina ang pawn sa C6. Pero dito, pumunta sa E1, mukhang magbe-break kagad sa sentro. Nag-Knight F6, Knight E5, A6, Knight A4, Bishop E6, F4. Ayan, para matibay na matibay ang knight sa gitna. Nag-Rook C8, A3, A5 para mapigilan ng coming B4. Nag-Rook C1, Bishop D6, H3, Knight E4 pasok. F5, ayun, inatake ang Bishop. Umatras Bishop D7, blunderations by Wesley ang binigay na grado ng computer engine mga kamatsas. Yun laing. Dapat daw ang tira ay counter-attack na F6. Yan pala ang the best na pangpalit dyan. Na dito sa continuation, pag sumabay, capture, bishop takes E4, D takes E4, queen takes E4, at mag-B5. Pag pumasok knight C5, capturein lang daw, rook takes C5, E takes D4. Mag-rook takes E6 muna kasi may rook F7 ng papunta. Okay, pero ganun pa man, konti lang ang lamang ng puti, hindi ganun kalakihan dito, kumpara sa ginawa na Bishop D7, ayun, natumbukan dito ni Abdu ang excellent shot. Bishop takes E4, Bishop takes Knight, D takes E5, D takes E4, and Queen takes E4 na dito, hindi makapture-capture ang pawn sa E5 dahil depensado. Nag C5, E6, nako, yun lang ang masakit na sundot dyan. Bishop takes Knight, Queen takes A4, F takes E6, at ito po mga kamatsas, puzzle naman to sa side naman ni Abdu. Pakiguess nyo, excellent shot. Pangbasag talaga. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita ng excellent F6. Para sa akin po, double exclamation yan kasi nga pangbasag king side talaga yan. Diretso yan ng F7. Nag-Rook F8, hindi pinansin ni Wesley kasi pag kinapture yan, ayan, may Rook C D1 muna. Pag nag-Queen E7, papasok Rook D7. Sunod-sunod po yan. Tapos may mga Queen G4 check na nakakailang. Very annoying. Kaya dito, nag-Rook F8 na lang. Rook C D1, Queen E8, Queen G4, threatening matchas. Rook F7, depensa. At dito, nag-Rook F4. Yun lang. Medyo hindi nasustina ni Abdu ang malakas sa tira. Dapat daw ang tira ay Queen H4. Yun nga lang, medyo mahirap ng maunawa yan kasi nga nandyan na biglang gaganon pa. Yan ang computer engine stockfish move. Pero Rook F4, ang intention dito ni Abdu ay pagpapatungin niya ang tore para may malakas na baterya. At nag-King H7, Queen F3, ayun, hindi na sustain. Dapat daw tira F takes G7 na. Rook takes sabay Queen E2. Yun nga lang, napakalayo na po sa patamaan ng human eye para makita yung ganyang pilantik na tira ng computer engine. Nag-Queen F3, Queen C6, hamon Queen to Queen, Queen H5, umiwas, Rook CF8, another bad move by Wesley. Dapat daw ang tira ay Queen to C7. Ang hirap lang talagang makita yung ganyang patamaan. Yan pala pang depensa kasi ito, para sa akin, logical naman kasi nakabaterya naman, di ba? Rook D8 by Abdu Satorov, nag-sacrifice. Nako, kinapture. Bad move na naman. Dapat daw tira G6 lang para mapanatiling mahupa-hupa ang attacking pressure. Tapos sa continuation, capture, and Queen E5, then Rook F7. So, konti lang po ang lamang ng puti dito. Pero dito, ang ginawa, Rook takes D8, Queen takes F7, nako, kitang-kita kagad, nangangamoy danger kagad. Nag-Rook D1 check, King H2, nag-Rook D7, at dito po, naku po, ito yung hindi napansin ni Wesley na napakalakas sa tira. Siguro ang nakwenta niya lang dito ay simpleng aalis ang Queen. Pero, Queen takes D7, may capture lang palang simple, capture F7, unstoppable, pawn promotion, magiging Queen yan, talo ka agad ang black. Nakabawi po si Abdu Satorov, 1-1. Tingnan naman natin ang kanilang game number 3. White dito si Wesley, nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6, pinasok ulit ang Ruy Lopez. Classical approach ulit, Knight F6, Castle, Bishop E7, this time Rook E1, B5, Bishop B3, D6,
nag A4. So another anti-martial technique yan. Kasi po pag nag C3, may timing pa rin na makapag D5 later on. Kaya nag A4 muna, rook B8, capture, nag C3, castle, D4, E takes D4, at nag C takes D4, D5, E5. Ito palagian na nating nakikita ito. Knight BD2, Bishop F5, Bishop C2 para ma-neutralize ang knight dyan. Knight B4. Yan ang mga malalalim dyan. Yan ang mga malalalim na kargahan dito eh. Bishop B1. Hindi po sinasabayan dyan na tipong pagka-kinapture yan, takes, magsi C5. Medyo malayo-layo po ito pero nakakatakot ito sa puti. May mga pasabog na ganyan na magkukombine ang puwersa ng knight at ang bishop. Delikading mga kamatsas. Kaya dito nag-bishop B1, rook A8, capture, queen E2 para maobliga talaga ang knight sa E4. Nag-C5, D takes C5, bishop takes C5, capture, bishop D2 muna. Talagang mahiwaga talaga itong bishop takes ha. Pag kinapture, tipong lalamang ng isang pawn, takes, may rook A8. Na dito, kung titingnan nyo evaluation bar, slightly better for black pa eh. Ay talaga, may mga sundot sa ilalim. Yan po ang hiwaga ng mga ganitong diskartiyan sa Ruy Lopez. Bishop D2, nag-queen A7, kinapture na, at nag-rook D1, bishop C5, G3, H6, king G2, bishop, queen B7, rook C1, rook C8, rook E1, bishop to A7, at dito nag-bishop D3. Tingnan nyo po yung mga ganitong diskarte na talagang parang ang sarap-sarap ng tagpasin ang bishop na yan pero hindi magawa-gawa kasi may rook C2 very strong ang magiging pressure sa F2. Kaya hindi magawa-gawa ni Wesley eh. Kaya dito, nagtiis muna si Wesley mag-bishop D3, queen B6, nako inuna ulo, may buntot, rook D1, rook E8, capture, queen takes E4, na puwersa na si Wesley ibigay yung pawn sa F2, nag-king H3, queen takes B2, rook D7, queen A2. Ayun, pang-depensa sa bishop. At nag-E6, domesperate move na dito si Wesley. Bishop to C5? Ha? Teka muna. Teka muna mga kamatsas. Ano mangyayari pag rook takes E6? Rook D8, mamamatsyas. O yan, klaro no? Grabe pala yung E6 na yon. Pag nag-F takes E6, may queen G6. Talo ka agad. Kasi bitin yung bishop, may threatening matchas, bitin ng tore, lahat-lahat na. Pag queen naman, syempre queen to queen, bitin naman yung bishop sa A7. So dito ang ginawa, nag-bishop to C5, perfect move by Abdu. Grabe, nakita pa yung depensa na yon. Kinapture, queen takes F7, tingnan nyo ha. Oh, nakatreat na ang queen. Yun nga lang, nakatreat din ang queen ni Wesley. Napakabigat ng nakitang depensa ni Abdu dito. Kinapture, nakipagsabayan, rook F5, rook C4, nagkaroon, ligtas ang extra po ni Abdu. Yun ang naging diferensyang malaki. Yun ang naging diferensya. Ayun no, makuha man ang pawn sa B5, laging may bawi. Okay, one pawn up, pero medyo mahirap pa rin ito, no? Almost equal pa rin to. Kasi one pawn up pero nasa isang side naman eh. Kaya medyo mahirap na maramdaman yung isang pawn dito. Rook E1, rook C4, king F3, check. King G4, king F3, bishop A3. Ayan, tingnan po natin yung ikot-ikutan mga kamatsas ha. Check, king F6, rook D3, G5, knight D5, check, king E6, rook A4, rook B3, bishop D4, G4 para ma-fix. Pupunta dyan sa G4, bishop C5, rook C3. Almost no progress na mga kamatsas. Pero ewan ko kung paano ba pipilitin ito. Medyo mahirap itong pilitin. Pero nag-knight A3 dito. Si Wesley, yun lang. Blunderatious. Gusto ko sumigaw eh. Blunderatious mga kamatsas. Dapat daw ang tira dito, knight to B6 check to maintain the equality. Pupunta raw sa C6? Bakit dito pupunta? Halimbawa dyan pumunta, knight C4 check. Kapag ka dito pumunta, may knight D6 double D naman. King D5, knight B6 check. Halimbawa kung dyan pumunta, king F3 lang daw. Ayan, rook E3 check, king G2. Pag nag-king F4, di pwede. Mayroon dyang knight D5 double. Yun pala, pero nag-knight A3 si Wesley. Napingas pa yung pawn.
King F3, Rook F4 check, King G2, H5. Iyakan time mga kamatsas, yun laing. Buhay ang 2 connected pass pawns, Bishop C5, Knight B5, Rook C4 check, King D6 check, King E5, Rook A6 check, King F1, H4. O boss, nadali pa si Wesley doon. Napakasakit namang pagkatalo yun. Tablang-tabla, bumigay pa. Bumi! Ang score na ay 2-1 in favor of Abdu Satorov. Sa game number 4, must win para umabot pa o para ma-neutralize niya yung 4 games match. Pero tingnan natin kung makakabawi pa si Wesley o simpleng panablahan na lang ang gagawing approach ni Abdu Satorov dito sa day 1. Ito po ang game number 4. Black dito si Wesley. Nako, survival mode. Nag-E4 si Abdu. D6 na si Wesley. D4, Knight F6, Knight C3, G6. Ito na yung ginawa niyang diskarte kasi kailangan ng patayan na dito sa game number 4. Hindi pwede siyang magtabla eh. C6, Bishop G5, H6, Bishop H4, G5, binabol, Bishop G3, and Knight H5. Knight H5. So, hindi po natural kay Wesley yung tumitira ng ganitong depensa. Bihirang-bihira ito. Pero napilitan siya dahil obligado eh. Bishop C4, capture, Queen B6, threat muna sa pawn, nag-E5 lang. Nako, iba rin ang diskarte nito ni Abdu. Pinapakain ang pawn sa B2. Pero kinapture lang yung pawn sa E5. Pero sakyan muna natin mga kamatsas. Ano mayroon kung tagpasin ang pawn sa B2, magku-Queen D3, at syempre makukulong ang Queen, tatakbo yan, magku-Queen B6, may E6, capture, ay may Rook takes E6. Magkakasunod-sunod. Ang napakalakas na atake dito, Knight takes D5. Grabe, fatal ang mangyayari mga kamatsas. Kaya dito, kumapture muna sa E5, D takes E5, Knight C5, Queen D4. Ayun, na-bad move si Abdu. Malaking pagkakataon to para makabawi. Dapat daw ang tira, Knight D4 eh. O, pero nag-Queen D4, Bishop F5, Queen E3, E6. Ayun, na-pressure kasi dito si Wesley marahil dahil parang laging may mga tulak-tulak ng E6. Pero dapat daw ang tira ay kunin na yung pawn sa C2. Yan ang pinaka-accurate move. Pero nag-E6 lang, Knight D4, Bishop G6, Knight B3, Knight D7, Queen takes, Queen to Queen, Bishop D3, kinain, Rook F D8, D4, Knight C4, threat sa pawn B2, Rook E2, depensa, C5, ayun, basag na, Knight takes, Rook takes D4, Knight B5, another good move, Rook DD8, F4, ayun, para talagang matibay yung E5, mablock yung diagonal, nag B6, paalis muna sa Knight, Knight E4, Rook D3, Rook C1, threat dito sa Knight, Knight E3, pasok, Knight F2, tiniret, Rook B3, Knight D4, hinabol ng threat. Nako, paano nga yan? Paano ngayon susuportahan yung Knight sa E3? Rook B4, ayun, buti na lang, may counter. Knight C6, lumipat, Rook B3, Knight D4, Rook B4, Knight C6. Nagpaulit-ulit mga kamatsas na puwersa si Wesley na magganong-ganon na lang kasi mabibitawan ang Knight sa E3, talo eh. Kaya dito po, nakapuwersa ng tabla na pabalik-balik na tira. Nanalo po si Abdu Satorov sa day 1 ng kanilang semifinals. Nadali si Wesley. Matapos siyang manalo, yan ang medyo masakit eh, no? Kasi nag-lead ka sa single round robin. Tapos nung semifinals na, doon ka pa madadali. So meron pa rin namang pag-asa, no? Kailangan lang manalo si Wesley para magkaroon pa sila ng pangatlong match. Okay mga kamatsas? Yan po nga abangan natin. Talagang ganun talaga. Medyo naunahan talaga eh. Okay, lipat naman tayo sa naging match between Magnus Carlsen and Fabiano Caruana. Yan po ang susunod natin right after na mai-upload ko ito mga kamatsas. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo at kung kayo may mga suggestions, meron pa kayong mga nakitang mga tiers na malulupit, comment lang kayo sa section below. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, just click the subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga ina-upload at live streaming activities natin sa YouTube. Maraming salamat! Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.